Nagbuyod, naligo sa kaugalingong dugo ug wala nay kinabuhi sa dihang nakaplagan ang usa ka 19 anyos nga lalaki sulod sa usa ka compound sa Purok 21 Barangay Fatima, Jansan. Gila ang biktima nga si John Lloyd Diniega nga taga Malungon, Sarangani Province ug temporaryong nanimuyo sa maong barangay. Mismong ang kapuyo ang nakakita sa biktima asa gilayong nangayo og tabang sa mga residente sa maong lugar. Sumala pa niini nga pasado las 11 kagabi Marso 25 nananghid pa ang biktima nga mukuyog ila alias Erning og alias B-Boy nga iyang kaning kauban sa trabaho isip mag-iisaw asa ulahing nakit ang kauban sa biktima. Una pa man kini nakit ang patay. Ano siya nga, sabayan lang daw niya si Erning og magpalit og ilim nun dito sa highway. Wala man siya cellphone tapos pag wala pa nakabalik pa siya. Nagpadidi pa siya sa akong anak. Padidi pa siya pagkatapos niya padidi, gitawag na po siya balik. To istorya gud karong dito mo to ni gawa siya, wala di ko kabalo nga ni uban na siya na nakapiyong pug ko. Pag adto na ko diri pag waklin ako sa portahan kay Abriman, tingala ko nakakuan na siya. Nakahigda na siya. Si Esterlita Tapis, tag-iya sa compound nga tighimo og isaw. Asa nagtrabaho silang alias Erning og alias B-Boy ang nakurat sa mong insidente. Ulahing nakitan matud pang nag-inom ang mga naisgutan, kuyog ang biktimang si John Lloyd. Adto daw nila iyang bana, mga trabante nako na dira sa sulod. Nag-inom man daw sila. Wala man mi kabalo kay naman mi balay dito tulugan. Wala daw kay kabalo mga silingan. Nakakita sa iyang bana diri gipukaw na lang mi dito spikas balay. Nabalitaan usab sa inahan sa biktima ang nahitabo sa iyang anak ug nakuyapan sa dihang nakit-an ang nadangatan sa biktima. Nini nagana ako anak buutan gana. Nini ginabusukon ako. Ana siya nga kanang ayaw ya murag katuluton ako nadunggan mo wala ako katulog kay nagsige na mag-awawang iro pero wala man ko nadunggan na kanang murag nagkagubot. Ayaw ya. Ana lang gyud iya murag hilak nga ayaw ya. Kay basta alas 10 mo robing man ko diri magmadlong na ko mga batanon nga. Okay. Alas 10 din. Siyempre nanguli mi natulog andin pagka human mga alas 4 wala toy na inamukaw kay napatay na daw. Pero ang naano man ako ni sa ilaha gahapon duty na kong barangay nag-ingon tong duha German nakawata na pud mi. Ana siya mutong anak ko nga mao duha ka kauban ani. Oo, katong duha ka kauban nakawata na pud daw sila. Di anak ko nga dili man guta makakuha og kinsa ang nagkuha wala man takakita. Saysay sa inahan nga nagtuo siyang si alias Erning og kauban niini ang naghimo sa krimen, rason nga diha na lamang ang iyang gibating kagool ngadto sa mga nasampit nga individual. Kaduhan ako ng anak butan nga bata na hindi na mo kwan sa kuha. Binanggay ko na niya gabi. Isang gabi nakita pa mi niya gigakos pa ko niya. Ano gibuhat man nilang Erning ni? Kung sila man ang nagkuha sa kong anak, dapat naluhin ka sila sa kuha. Hindi sila mo ilang silingan. Sa bahin usab sa gihimong investigasyon sa kapulisan, migawas nga kanina nga adunay bikil ang mga sospek ug ang biktima. Rason nga tan-aw nga hinungdan nga motibo sa mong krimen mao ang personal grudge. So sa karon ongoing pa matong follow up so wala pa tay eksakto nga nakuha na information no. So ato karon is nakita nga anggulo is possible na all grudges nila. Sila man ang nagpatay sa akong anak. Kusinsa lang ta sila nga di man tani mangilabot akong anak. Ginatabangan man sila kung unsay gusto nila, ginakuan man nila sa akong anak. Magulang man ta sila. Hindi nila labdan akong anak. Kasamtangang ana-ana sa usa ka lokal nga punerarya ang patayng lawas sa biktima samtang paday ng gihimong pagpanubay sa kapulisan kalabot sa mong insidente alang sa posibilidad nga pagkasikop sa mga sospek. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.